Magandang umaga po sa bawat isa, sa mga nagagwapuhat, nagagandahang anak ng Diyos, mga kapatid natin sa Panginoon. Isang amen naman po. Mukhang mahina, parang ano Amen. Ngayon nga po ay mini-welcome po ang bawat isa sa ating pananambahan. Tunay po ang ating Panginoon ay dakil at tapat noon hanggang ngayon at hindi yun kumukupas. Tayo po'y magsisimula na. Makibukas po kayo sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles so that we can comfort those in any troubles with the comfort with ourselves received from God. Amen. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. We glorify your name, O God. Aming Diyos, Panginoong Banal, kami po ay taus-pusong nagpupuri sa iyo. Naghahandog ng isang panalangin at pagsamba sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan at kadakilaan. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Sa iyo nanggagaling ang hininga namin, Panginoon. Ang buhay namin, Panginoon, ang aming kaluluwa. Ikaw ang siyang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa bawat araw. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katilinuhan, lakas ng aming pangangatawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa at pag-ibig, Lord God. Sa aming katauhan, O God. Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan na hindi nagiging karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon. Pakilinisin mo po ang aming mga puso't isipan, O God. Dinadalangin po namin sa araw na ito ang iyong gabay sa aming pagpupuri sa iyo. Ang iyong presensya ay maranasan ng bawat isa. Ganon din, Panginoon, sa iyong mga gagamitin. Pangunahan mo kami mula sa maghahatid ng pag-aawitang Panginoon hanggang sa paghahatid ng iyong salita, Panginoon. Huwag mong hayaan na ang kaawa ay makagawa ngayon, Panginoon. Nire-rebuke po namin lahat ng espiritu na nakakahadlang sa pagpupuri namin sa iyo, God. Espiritu ng antok, walang ganang pakikinig at pagpupuri sa iyo, pinapalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Dalangin namin, Panginoon, hanggang sa pagtatapos ng aming pananambahan ay naroroon ng iyong presensya, O God. At dalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na may karamdaman. We pray po, Lord God, ang kagalingan, Panginoon, ang complete healing, Panginoon, sa kanila. At nawa nga ay hindi mawala ang pananalig nila sa iyo, Panginoon. Ikaw ang manguna sa araw na ito, Lord God. Nawa ay maranasan namin ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong pag-ibig. Hallelujah. Ang lahat ng ito, Panginoon, ibinabalik namin sa iyo ng maingat na pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sabi po sa salita ng ating Panginoon sa Psalm 52, verse 9, "For what you have done, I will always praise you in the presence of your faithful people, and I will hope in your name, for your name is good." Amen. Tunay na ating Panginoon ay dakila dahil napatunayan niya ito sa krus ng Kalbaryo dahil tayo ay tinubos sa ating mga kasalanan. At ang ating Panginoon ay hindi namatay kundi ay nananatili ito sa ating. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ito po natin ang ating puso't isipan sa ating Panginoon. Hallelujah. My Savior, Redeemer, lift the me from the miry clay. Almighty, forever, I
to worship our God. Hallelujah. There is no one like you, God. Tunay Panginoon na natatangi ang iyong pangalan. Walang makakahigit sa iyo, God. Kaya nais ka namin, Panginoon, na maranasan namin ang presensya mo, God. Hallelujah. One thing I desire, one thing I see, the days
Mula noon, Panginoon, makita namin ang kadakilaan mo, God, sa aming buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong nakilala ka namin, Panginoon. Namulat kami, Panginoon, sa mundong ito. Salamat sa iyo, Lord God, dahil nanatilig kang tapat, Panginoon, kahit hindi kami naging tapat sa iyo, God. Pangunahan mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. You are worthy to be praised, O God. Sa iyo lamang namin ibinabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa natatanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Good morning. Kung meron po kayo mga Biblia, samahan niyo po ako sa Acts chapter 1, verses 12 to 14, and then tatalon po tayo sa Acts chapter 2, verse 41. Acts chapter 1, 12 hanggang 14, and then Acts chapter 2, verse 41. Okay, sundan niyo po ako sa inyong mga Bible. Acts chapter 1, 12 to 14. Sabi po dito, ang mga apostol ay nagbalik sa Jerusalem, buhat sa bundok ng mga olibo, na halos 1 kilometro ang layo. Ang mga ito ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Pagdating sa kanilang tinutuluyan sa lungsod, nagtuloy sila sa silid sa itaas. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin, kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus, gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Tatalong po tayo sa Acts chapter 2, verse 41. Sabi po dito, kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabautismo at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang Diyos po ang magpapala sa kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. O dakilang Diyos, magpapasalamat po kami sa araw na ito na kami po ay muli niyo pong tinipon sa pamamagitan po ng virtual service na ito. Salamat po sa lahat ng kasama ko rito ngayon. Salamat po sa inyong pag-iingat sa bawat sa amin. At patuloy po kaming naniniklod sa inyo, Panginoon. Dinudulog po namin sa inyo mga kapatiran po namin na nasa kanilang mga tahanan. Lalong-lalo na po yung mga nasa isolation, Panginoon. Lord, at this point in time in life, dalayan ko, Panginoon, that maramdaman po nila yung comfort ng inyong presensya sa kanilang buhay, Panginoon. Lord, I pray for your healing touch to be upon them. I pray for your provision to be upon them, Lord. Lord, continue to protect us, continue to, ang inyong banal na dugo, Panginoon, patuloy na lumukob sa bawat sa amin. At nawa, Panginoon, ay huwag niyo po kami pabayaan sa mga sitwasyon na aming kinakaharap sa mga panahong ito, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang aming pagnanambahan sa umagang ito. Nawa nga po, ang inyong salita na aming pagbubulayan ay tumimo sa aming mga puso't isipan. At ito nga po, Panginoon, ay aming maisabuhay, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus na po aming dalangin. Amen.
Noong mga nakarang araw ay ating pong pinag-usapan ang tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang tungkol sa post-resurrection, ang mga pangyayari pagkatapos na siya po ay muling mabuhay. This morning, we'll be talking about the cost of Pentecost. Ang ating pong text ay makikita natin sa Acts chapter 1, 12 to 14 and Acts chapter 2, verse 41. Ito po mga apostol o mga disciples ni Jesus sa loob ng 10 araw ay naghintay po sila sa ipinangakong darating na Espiritu. It was the day of Pentecost when the Holy Spirit has come upon them like a fire. When the fire of God came upon them, the Spirit of God came down and dwelt upon them, and they became God's temple. On the day of Pentecost, 3,000 heard the gospel, and they were saved on that day. Now, ang emphasis po dito ay hindi po dahil ang mga apostol ay nagsalita ng iba't ibang wika o tongues. Of course, malaking tulong po ang bagay na ito, pero ang binibigyan din po dito, ang emphasize po dito, ay yung pong 3,000 kaluluwa na naligtas dahil sa pangangaral ng mga apostol na noon ay mga puspos ng banal na Espiritu. Sa ating kapanahunan, dapat nating maunawaan that there is a cost to be paid in Pentecost. If we want that to happen in our present time, titingnan po natin, hindi magaganap yung Acts chapter 2 kung wala yung Acts chapter 1. For example, sa ating pong pananambahan, masarap sabayan yung praise and worship sa pangunguna po ng ating worship team. Pero may mga pagkakataon talagang mapapainda ka, mapapasayaw ka, at mapapasigaw ka ng malakas na hallelujah at amen sa pagpupuri sa Panginoon. Pero bago po yung praise and worship na yun sa Sunday morning, ay dumaan po yan sa mga preparation. Again, bago po nagkaroon ng worship service o worship o praise and worship during Sunday morning service, ito pong praise and worship na sinasabayan natin na kuminsan napapaindak tayo, napapasayaw tayo, napapapalakpak tayo, lahat po yan ay dumadaan sa preparation. So, depende po sa kung sino yung naka-assign na worship leader, yung haba ng kanyang preparation. Minsan, mahaba yung kinakailang preparation. Minsan maikli lang. Minsan nga, nagpa-practice na lang, Sunday morning na. So, depende po kung sino yung naka-assign. Pero ganito po yun. Halimbawa, kung ako po yung naka-assign na worship leader, sa susunod na Sunday, Monday pa lang, naghahanap na ako ng songs. Pinaghahandaan ko na yan. So, dumadaan yan sa preparation, merong prayer, and merong selection of songs, at during the week, yung pong preparation and line-up ay ginagawa. So, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, hanggang Saturday, ganyan po kahaba yung preparasyon ng isang worship leader kapag siya po ay magli-lead ng praise and worship during Sunday morning service. So, para rin pong preacher yan. Mahabang preparasyon, talagang pinag-uukulan ng panahon, pinapanalangin, at yung ibang worship leader, nagpa-fasting pa sila bago o prior to that preparation and prior to that worship leading time. No? So, bakit po kinakailangang dumaan sa ganito? Yung practical, kapag hindi mo inaral, kapag hindi ka nag-prepare, doon sa yung line-up, no? Darating yung Sabado, rehearsal time, baka tataasan ka ng kilay ng mga musician pagdating mo rito. No? Iiling-iling sa'yo yung mga musician. No? Pupunta ka rito, hindi ka naka-prepare. Ma-practice kayo, hindi ka prepare. Nakaw, baka magalit yung mga musician. Kaya tumatagal yung practice time. Hindi lang musician na magagalit sa'yo, pati kapitbahay magagalit. No? Gabing-gabi na, iingay pa natin dito. No? So, kaya yan po ay dumadaan sa preparasyon,
pinagpipray, pinaghahandaan, no? Para pagdating ng Sabado, konting praktisa na lang, no? Mga isa, dalawang ikot lang, tapos na. No? Kaya tumatagal kasi minsan si worship leader hindi prepared, si backup singer hindi prepared. Minsan pati si musician, dito lang pe-practicein yung kanyang mga chords. Nako, kaya tumatagal yung praktisan. So para bumilis po yung praktisan, lahat po ay kinakailangang paghandaan. No? Hindi yung sa Sabado lang, papraktisin lahat. Nako, mahirap po yun, kaya tumatagal. Parang preaching din niya, pinaghahandaan. Hindi yung kung kailan Sabado lang, saka mo lang papakinggan yung songs. Ang malupit pa nito, minsan, paulit-ulit na nga lang yung line-up, pagdating sa practice, di pa rin makuha. No? Yun ang malupit. No? Lumang-luma na nga yung nila-line up, di pa makuha sa practice. So, kaya dapat pinaghahandaan, pinapanalangin, pinipiling mabuti. No? At the same time, kapag ako po ay nagpiprepare ng line-up, tinitingnan ko rin, ito bang piniprepare ko ng line-up, ay babagay ba o kakayanin ba ng boses ko? Baka naman, alam nyo, nakapag-prepare ako minsan, sobrang taas pala, napasubo ako. No? So talagang mapatid-patid yung ugat ko sa leeg. No? So kaya titingnan din natin, ito bang nila-line up ko, kaya ko. No? Ito ba ay bagay sa boses ko? No? So, mahirap, no? Rigid yung proseso na yan. So, in the same way, if we want to be a growing, soul-winning church that makes a difference in our community, reaching many for Christ and discipling them, mga kapatid, it does not just happen. There is a cost to be paid. Kagaya ng binabanggit ko kanina, mahabang preparasyon yan. There is a cost to be paid, and many of us are not willing to pay the price. Alam nyo, minsan, taon-taon, kami po ay hinihinga ng report sa Kamakop. Noong pong dati, tayo ay nasa Zone 3 pa ng Metro Manila District, at ngayon po ay nasa Eastern Luzon Commission na tayo. So taon-taon po nagsasubmit kami ng report. Alam nyo, minsan nahihiya na ako mag-report kasi tinatanong doon, ilan yung number of souls saved, number of baptized. No? So, pag minsan, wala akong mailagay doon sa number of souls saved and number of souls baptized. No? Kagaya ngayon, 2020, 2021. No? So, mahirap o nakakahiya minsan mag-submit ng report nang wala kang i-report. So, sa totoo lang po, para magkaroon ng power ang ating simbahan, there is a price to be paid in Pentecost. Ang mga conditions po ay makikita natin sa chapter 1 ng Acts. At ito pong mga conditions na ito ay hindi mga komplikado. Ito po ay mga bagay na basic, madaling maintindihan, pero hindi laging sinusunod. Kung nais po natin bilang mga individual at bilang isang iglesia na magamit ng Panginoon sa paghahatid ng mabuting balita upang maligtas ang maraming kaluluwa, 4 na bagay po yung ating pag-aaralan. At sa umagang ito, titingnan muna natin yung isa lang. Sa mga susunod na yung iba, iisa-isahin natin yan. So this morning, we will be talking about the cost of obedience. In Acts chapter 12, sa English in Acts chapter 1 verse 12, ang sabi po ron sa English version, amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? Dito po ay titingnan natin bakit mahalaga ang obedience. In the first place, kaya sila naroroon sa lugar na yon ay dahil sa kanilang pagsunod sa Panginoon.
tingnan po natin yung sinasabi sa verse 4. Sabi po rito sa verse 4, at samantalang siya ay kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintay ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. And then sa verse 8, ito po yung sinasabi, ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So, during that time, sila po ay naroroon sa Jerusalem. Dahil ito po yung sinabi sa kanila ng Panginoon, ito po yung pinagbilin sa kanila ng Panginoon. Sabi po sa kanila ng Panginoon, maghintay kayo sa Jerusalem hanggang sa dumating yung ipinaakong Espiritu. And sabi rin sa verse 8, you will receive power when the Holy Spirit come upon you. Kapag dumating ang Espiritu Santo, ay makakatanggap ka, magkakaroon ka ng power o magkakaroon ka ng kapangyarihan. So kaya sila naroroon ay dahil sa kanilang pagsunod sa tagubili ng Panginoon Kristo. Pwede naman sana silang pumunta sa ibang lugar, pwede silang instead na sa Jerusalem ay sa ibang lugar sila sa punta, kaya lang ay hindi nila mararanasan ang kapangyarihan ng Diyos na ipinangako ng Panginoong Hesus. Hindi sinabi sa kanila ni Jesus na doon kayo maghintay sa Bethlehem dahil mamimiss nila itong power na ito. So, when the fire of God fell from the sky, they were all there in Jerusalem and they were waiting where Jesus told them to wait. And they were all filled with the power from on high, and the Holy Spirit dwelt on them, empowering them, and the rest is history. So nakita po natin kung papaano ang mga apostol o mga disciples ng Panginoon Hesus ay sumunod sa tagubili ng Panginoon Hesus. At dahil dito ay natanggap po nila ang Banal na Espiritu ay nanahan sa kanila at sila po ay in-empower at sila po ay naging mga powerful witness of Jesus. Sa Bible, kapag sinabi ng Diyos na kakatagpuin ka niya sa isang lugar na sinabi niya, siya'y tiyak na darating upang pagpalain ka. For example, sa Old Testament, si Elijah, sinabi sa kanya ng Diyos na siya ay pumunta doon sa Kerit. Makikita po natin sa 1 Kings chapter 17, verses 2 hanggang 16. Nung una, siya po ay pinapunta doon sa lugar na tinatawag na Kerit. Ito po ay isang lawa or brook. No? At doon po ay, habang siya po ay nananatili roon, ang kanyang tubig ay nagmumula doon sa brook. At ang kanyang pagkain ay sinusupply sa kanya sa pamamagitan ng uwak. So may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. So yung inumin niya, doon niya kinukuha sa brook of Kerit. No? And then after that, pinapunta naman siya ng Diyos doon sa Sarephat, kung saan nakita niya ang isang babaeng balo kasama yung kanyang anak na nangangahoy. No? At nung tinanong niya, itong babaeng balo, kung meron ba siyang tinapay, sagot sa kanya ng babaeng balo, ito nga po at nangangahoy kami para lutuin yung kahuli-hulihang pagkain namin. At pagkatapos noon, ay hihintayin na lang namin na kami ay mamatay. So yung last meal, nitong babaeng balo, ay sabi ni Elijah, sige, lutuin mo yan para makakain ako. At pagkatapos noon, inutusan niya itong babae na maghanap ng mga lalagyan ng langis. At siya ay gumawa ng langis at habang ibinubuhos niya itong langis sa lahat ng lalagyan na yun na naipon niya, ay hindi na uubos itong lalagyan hanggang sa mapuno, malagyan yung lahat ng lalagyan na yun na ipinrepair niya at dahil dito ay nagkaroon ng provision para mabayaran niya yung kanyang mga pagkakautang at magkaroon sila ng kabuhayan. So, kung si Elijah ay hindi sumunod sa Panginoon, kung hindi siya pumunta sa lugar na kung saan siya pinapapunta ng Panginoon, kung siya ay pumunta sa ibang lugar liban sa sinabi ng Diyos, kahit walang taggutom sa lugar na yon, ay mamamatay pa rin siya sa gutom. Pangalawang example, si Naaman. Si Naaman ay
tadtad ng ketong. At sinabihan siya sa pamagitan ng propeta ng Diyos, sinabihan siya na maligo doon sa ilog Jordan. Now, ang tanong, bakit doon pa sa Jordan? Bakit doon pa sa maputik na tubig ng Jordan siya inutusang maligo? Kung titingnan natin, hindi naman mahirap itong pinapagawa sa kanya. Kaya ang ginawa niya, sumunod siya. Kaya ang nangyari, ang resulta, kuminis uli yung kanyang balat. Talo pa yung naglikas papaya. Talo pa yung nagluta. Nalinis yung kanyang balat, gumaling yung kanyang ketong, nawala yung kanyang ketong dahil siya ay sumunod sa sinasabi ng Diyos. Alam niyo po, hindi naman mahirap ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Simpleng pagsunod lang. Di ba napakagandang tingnan na masumpungan ng Panginoon ang NCAP kung saan niya sinabi? Saan ba tayo dapat naroon? Saan pa? Kundi kung saan niloloob ng Diyos. Hindi gagamitin ng Diyos ang isang simbahan kung hindi marunong sumunod ang mga miyembro nito. Kung merong isa na hindi sumusunod sa Panginoon, akala siguro ay siya lang ang apektado. Akala siguro ng isang hindi sumusunod na yun sa Panginoon, siya lang ang maapektuhan. Ganito po yun. Sabi sa isang kasabihan, ang sakit ng kalingkingan ay dama ng buong katawan. So kung merong isang miyembro ng NCAP na hindi sumusunod ng Panginoon, hindi lang siya ang apektado nito, buong NCAP ang apektado nito dahil tayo po ay nasa iisang katawan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, I feel you. So, if we really want to experience the power of God and to be used by God mightily in His ministry, let us look in these three aspects of obedience this morning. Isa-isahin po natin. Number 1 is obedience through attendance. Sabi po doon sa Hebreo, chapter 10, verse 25, ang sabi po rito, Hebreo chapter 10 verse 25, at huwag kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Hebrews 10:25, huwag daw po nating kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon, kagaya ng ginawa ng ilan. Sapagkat, ang sabi rito, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita nating nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. We are now in the last days. No? At alam po natin, sa pamagitan ng mga sitwasyon, sa pamagitan ng mga pangyayari na nakikita natin sa ating mundo, nakikita natin na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin, ang encouragement sa atin sa talatang ito ay huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Alam niyo po, hindi lalago ang isang simbahan and hindi lalago ang mga miyembro ng isang simbahan kung ang mga miyembro ay parang si Islao Palitaw. Si Islao Palitaw, lulubog, lilitaw. Minsan, parang kabuti. Bigla na lang susulpot, pero hindi mo alam kung next Sunday, susulpot pa rin yan. Kung sa pag-attend pa lang, di na tayo faithful, how much more sa ibang bagay? Again, mga kapatid, I encourage you, lalong-lalo po yung nagsisimbahay, mag-picture-picture po tayo. Let us take picture habang tayo po nagsisimbahay. Tayo rin dito, may mga camera dyan. Mag-picture kayo. At mamaya, isend nyo doon sa ating
mag-picture tayo rito at isend doon sa ating group chat. No? So mga nagsisimbahay, mag-picture po kayo. Picturean nyo yung family na nagsisimbahay at i-post nyo po doon sa ating group chat or doon sa ating group page. No? So that we can encourage one another. Alam niyo po kung sino yung unang-unang ma-encourage doon pag nakikita yung mga picture na yon? Ako po. Ako po yung unang-unang ma-encourage. No? At hindi lang ako ang na-encourage, kundi even po yung iba nating mga kapatiran, kapag nakikita po nila yung mga picture niyo doon, habang kayo nagsisimbahay, malaking encouragement po ito. No? So kami din dito, magpipicture-picture. Ay, may mga camera dyan, magpicture kayo ha. Ang pagiging unfaithful in terms of attendance ay maaaring dahil sa kakulangan sa commitment or kulang sa love. Merong isang pastor one time, binisita po niya ang kanyang member na mag-asawa. Pagdating po niya sa bahay ng member, nakita po niya merong kulungan ng aso. At nakita po niya itong mag-asawang ito kung papaano binubuhos yung kanilang atensyon doon sa kanilang alagang aso. At talagang nakita ni pastor na mahal nitong mag-asawa yung kanilang alagang aso. Kaya habang nag-uusap sila, sabi ni pastor, alam nyo, hindi ako maka-get over doon sa nakikita ko kung papaano nyo binibigyan atensyon, kung papaano nyo minamahal itong alagang aso. Alam nyo, kung magkakaroon kayo ng anak, sabi nitong si pastor, I'm sure magiging mga mabuting mga magulang kayo dahil sa nakikita kong papaano nyo minamahal at inaalagaan itong alaga ninyong aso. Pagkarinig nung babae, biglang napahagulgul ito at pumasok sa kwarto. So, na-realize si pastor na there is something wrong. So, nag-apologize siya doon sa husband. Ang sabi ni husband, alam niyo pastor, dati, meron kaming anak na lalaki. Kaya lang, sa murang edad niya, ay kinuha siya ng Panginoon. At yung asong yan ay alaga nung anak namin na namatay. Now, kaya itong asong ito ay mahal na mahal namin. That's our way of showing our love for our son, sabi niya. So, pastor, sabi niya, we love that dog very much, so much, simply because our son loved it so much. So, kaya pala mahal na mahal itong asong ito ay dahil alaga ito ng kanilang namatay na anak. At para maipakita nila ang kanilang pagmamahal sa anak at kaya nila minamahal itong asong ito dahil sa kadahilan ng itong asong ito ay mahal na mahal nung namatay nilang anak. Now, in the same way, as a Christians, as followers of Jesus, we must love the church because Jesus loves the church that He gave His own life for the church. Hindi natin maaari sabihin na, I love Jesus, pero ayoko magsimba. That's a contradiction. Because you cannot separate Jesus from the church for the reason that He is the head of the church. Kapag tinanggal mo si Jesus sa church, ang mangyayari, parang pinugutan mo ng ulo. Pag tinanggal mo yung ulo, pag hiniwalay mo si Jesus sa church, napugutan ng ulo ang church. So, the choice is not Jesus or the church. Instead, it's Jesus and the church. Again, hindi po Jesus or the church, it's Jesus and the church. Hindi mo maaaring paghiwalayin yung ulo at yung katawan. So, aside from the lack of commitment, unfaithful attendance reveals a lack of love. We should love what He loves. Sabi sa Ephesians 5:25, Christ also loved the church and gave Himself for it.
Therefore, as Christians, we should love the church and show it by being faithful in attendance. So, when you are faithfully attend church, when you faithfully attend church, you are saying, Jesus, I love you. I care about things you care about. Kapag tayo po ay faithful sa pag-attend sa church, parang sinasabi na natin, Jesus, I love you. At hindi lang yan. Kapag ikaw ay faithful sa pag-attend sa church, hindi mo lang sinasabing, Jesus, I love you, sinasabi mo rin, Pastor, I love you. So, when you are faithful in attendance, you not only say, Jesus, I love you, but also, Pastor, I love you. I appreciate what you do, and it matters to me what you do. And because of that, si Pastor din ay magsasabi, members, I love you too. Bakit? Because we are a body. Tayo ay nasa iisang katawan, and we are, as a body, as members of one body, we are intended to function together. Hindi po magpa-function ang body kapag merong isang hindi nagpa-function. Halimbawa, kung sabihin ng kamay mo na, okay, ngayong araw na ito, magde-day off ako. Paano ka ngayon magsusuot ng damit mo? Paano ka ngayon maghuhugas ng behind mo? Paano ka kakain? Kung si kamay ay nag-day off at wala kang kamay ngayong araw na ito. Di ba napakahirap? Subukan nyo. Itali nyo yung dalawang kamay nyo para makita nyo kung papaano. Kung gaano kahirap na merong isang bahagi ng katawan na hindi nagpa-function. So, as a member of one body, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, we are to function together. Sama-sama. The whole body is intended to function as one unit. There is a price to be paid. We want God to take us seriously, and we'd better take Him seriously and take His church seriously. And mapapakita natin yan kung tayo po ay susunod at magiging faithful through attendance. Number 2, obedience in giving. The point here is obedience and blessings. And this is for your sake and for the sake of God's church as well. Pero dapat, ang motive natin sa pagbibigay o sa pagkakalob sa Panginoon is not because of the blessings, but because of obedience. Kaya tayo nagbibigay, kaya tayo nagkakalob sa Panginoon dahil tayo ay sumusunod sa Panginoon. Hindi yung kaya ka nagbibigay, ang motive mo ay para i-bless ka ng Panginoon. Of course, nandun na yon, given na yon. But that shouldn't be our motive. Our motive in faithful giving is not because of the blessings, but because of obedience. And because of that, you will be blessed. Sa ating pagkakaloob, hindi ito yung para ka nag-i-invest na ang motive mo ay dahil merong babalik sa'yo. Merong dividendo. Merong kang tutubuin. Hindi ito parang namumuhunan ka. I believe marami sa NCAP ang obedient na sa areang ito. Sana yung iba pa ay sumunod na rin. Remember, ang hamon ng Panginoon, test me. Subukin niyo ako. Sabi niya, test me in this. Also, remember yung istorya ng 10 pesos. Natatandaan niyo pa ba yung 10 pesos story? Yung mag-ina, 10 piso na lang yung kanilang natitirang pera nung Sunday morning na yun. Wala pa silang almusal. At itong 10 pesos na ito,
inilalaan sana nila, pag uwi nila, meron silang pambili ng pananghalian. Ano kaya mabibili ng 10 pesos sa patanghalian? Noodles. No? Magkano ba noodles ngayon? So, yun yung kanilang iniisip nung umaga na yun. So, nagpunta sila sa church, nanambahan sila. Pagdating dun sa tithes and offering time, yung anak ay nando sa bandang unahan, yung nanay nasa bandang hulihan. Pagdating sa tithes and offering, tumingin yung anak doon sa nanay. Si nanay naman tumango. So, ginawa ng anak, nilagay sa offering basket yung 10 pesos na pang-lunch sana nila. Pagkatapos service, may pakain pala sa simbahan. So, naitawid na yung kanilang lunch. No? Nakapananghalian sila, nabusog sila. No? So, pagkatapos ng lunch, umuwi na sila sa bahay, wala na silang pera-pera. No? Dahil yung natitirang 10 pesos, nilagay pa doon sa offering basket. Pagdating nila sa bahay, naghihintay pala doon yung friend ng kanyang mother na OFW. At may dalang mga pasalubong, may mga pagkain, may mga chocolates, dala-dala nitong friend na OFW. At hindi lang yun, bago umalis, nag-alliance handshake pa. No? Nagkamayan sila. No? Pagkamay, may naramdaman siyang nakaipit doon sa kanyang palad. No? Pagbilang niya, 5K yung iniwan sa kanya ng kanyang friend. No? So, imagine, 10 pesos. Saan ba makakarating ito? Kung withhold nila yung 10 pesos na yon, noodles ang kakainin nila pag uwi. Pero dahil sumunod sila sa Panginoon, binless sila ng Panginoon at imagine yung blessing, hindi nila iniisip na ganun kalaki yung blessing na darating sa kanila. So, kaya maging obedient po tayo sa area ito because ang Panginoon ay nandiyan at nakahanda tayong pagpalain. The word tithe literally means tenth or 10%. It is God's perfect plan. The wisdom of God planned for us a method of giving which is completely fair and equal to all who will obey, no matter how much you make. Kumikita ka man ng 10,000 o 100,000, ang plano ng Panginoon, yung kanyang perfect plan ay 10%. Kung 10,000 ka, magkano ang 10% ng 10,000? 1,000. Kung 100,000 ka, magkano ang 10% ng 100,000? 10,000? Tama ba yung calculation ko? So, it's a definite portion. And this definite portion must be brought to a designated place. Saan ba itong designated place? Sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, storehouse. Merong binanggit doong storehouse. Merong kasabihan, kung saan ka kumakain, doon ka mag-intrega. May kaibahan to ha. Ang sabi doon sa kasabihan, kung saan ka kumakain, doon ka mag-intrega. Hindi po sinasabing kung saan ka kumakain, doon ka mang-intriga. Ang sinasabi po roon, doon ka mag-intriga. Magkaiba yung mag-intriga sa mang-intriga. Kapag mag-iintriga ka lang, ay gumagawa ka lang ng mga gulo, gumagawa ka lang ng mga issue, gumagawa ka lang ng mga usapin. So, this is a definite portion and this is to be brought to a designated place. Ang sabi sa Malakay chapter 3 verse 10, ay storehouse. Okay? Tingnan natin yung sinasabi sa Malakay chapter 3 verse 10. Nasabi po rito, bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. Ang Panginoon po nagsasabi nito. Sabi niya, thereby put me to the test, says the Lord of hosts, if I will not open the windows of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more need. And sabi sa verse 11,
I will rebuke the devourer for you, so that it will not destroy the fruits of your soil, and your vine in the field shall not fail to bear, says the Lord of hosts. Sabi ng Panginoon dito sa Malakay, chapter 3, try me, subukin niyo ako. Sabi niya, see if I won't open the windows of heaven and pour you out a blessing bigger than you're even capable of receiving. See if I am able to take the other 90% and make it go much further than the 100% ever possibly could. And then, in verse 11, he goes a step farther. Sabi niya, I will rebuke the devourer. Alam niyo po, itong suot kong sapatos na ito, kung di ako nagkakamali, more than 10 years na. Pero buo pa rin hanggang ngayon. Yung old church building natin, tumagal siya ng 28 years. Nakita niyo? Kita niyo naman kung ano itsura nung dating church building natin. Na kung titingnan mo, isang ihip lang na hangin, tutumba na. Tira-tira lang ng anay. Pero tumagal siya ng 28 years. Yung upuan na yan, kinder pa sila dyan. Upuan na yan, matanda pa sa kanila yan. Antik na yan. No? Yung mga Israelita, during their wanderings in the desert for 40 years, yung mga damit nila hindi nasira. Tumagal po ng 40 years yung kanilang mga kasuotan during their wandering in the desert. Ganyan po, kabuti yung ating Panginoon na nagpo-provide ng ating mga pangangailangan. Now, here, there are two plans. The first plan is 90% of your income na matitira sa iyo plus God as your partner. Yung plan number 2 is 100% sa iyo. Pero you are on your own. So anong plan ang pipiliin mo? Subukan niyo po. Pwede niyo eksperimentuhin. Halimbawa, itong buwan na ito, mag-tithes ka. Tingnan mo kung hanggang saan naaabot yung 90% na natira sa iyo. Sa susunod na buwan, sige, huwag ka mag-tithes, 100% natira sa iyo. Tingnan mo kung hanggang saan naaabot yun. Bakit ko nasasabi ito? Dahil subok na namin ito. Nasubukan na namin. Pag hindi kami nag-tithes, kahit gaano kalaki, kulang na kulang pa rin. Pero kapag ikaw ay naging faithful sa pagkakalob sa Panginoon, yung konti, na-extend. Diba? Sabi nga last Sunday, little, ano nga ba yun? Little, if it is in God's hand, ganito na lang, yung maliit, kapag nasa kamay ng Panginoon, ay malaki, lumalaki. Diba? Last Sunday, nakita natin kung paano pinarami ng Panginoon yung ilang pirasong tinapay at isda. Ilang libo katao ang kumain nun. 5,000. Mga lalaki lang yun, ang binilang sa 5,000. Hindi pa kasama yung bata at mga babae. So, more than 5,000 yung napakain ng ilang pirasong isda at tinapay. Pagkatapos ng ilang kumain, kinolekta nila yung mga leftover. Gaano karami yung nakolekta nila? Nakakolekta sila ng 12 baskets. Imagine, may natira pa. So, isipin mo ngayon, sige, 100%, huwag kang magbigay sa Panginoon. Tingnan mo kung hanggang saan naaabot yan. Again, yung dalawang plano, 90% plus God as your partner. And then yung second plan is 100%
pero you are on your own. Bahala ka. If God really blesses me, then I will be faithful in giving to Him. Siguro sabihin natin, ang dami-dami ko ng utang. Ang dami-dami kong binabayaran. Sino ba sa atin ang walang utang? Siguro sinasabi natin, hindi ko na kayang, hindi ko na ma-afford na mag-tithes. Ang dami-dami ko ng binabayaran, ang dami-dami ko ng bills. Kulang pa sa budget namin. At hindi na kami makaka-afford, idagdag pa yan sa aming mga bills. If we want to have a debt-free life, unahin natin maging faithful tayo sa Panginoon. And talk about financial freedom all you want, but as a believer, you will never be free until you obey this. No Christian can skip over this step. When you tithe, there's always a blessing, and when you don't, there's always a curse. Doon sa verse 9, o sa verse 8 and 9, nung Malachi chapter 3, makikita natin doon yung curse. Sabi doon, will a man rob God? Yet, you have robbed me, sabi ng Panginoon. But you say, wherein have we robbed you? In tithes and offering. You are cursed with a curse, for you have robbed me. So, there is a definite portion na dadalhin sa isang designated place, sa storehouse, and in our case, sa church, kung saan ka dumadalo. Doon sa iyong home church. Sabi ko nga kanina, kung saan ka kumakain, doon ka dapat mag-entrega. At dahil dito tayo, ito yung ating home church, dito natin dadalhin. Dito yung sinasabi ng Malachi chapter 3 na storehouse. So there is a definite portion, and there is a designated place, and there is also a divine purpose. Ang sabi ron sa verse 10, bring the full tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Alam nyo, kung lahat lang ng member ng NCAP ay magiging faithful dito sa areang ito, baka hindi na kayo kailangan magpaampon tuwing linggo ng tanghali. Dahil sobra-sobra, kayang-kaya sagutin ng church yung pananghalian natin dito tuwing linggo. Sabi ro sa verse 10, that there may be food in my house. May mga simbahan po, nakakalungkot. Yung kanilang pastor at yung pamilya ng pastor, halos hindi na makakain sa tamang oras. Dahil hindi nasusuportahan ng simbahan. But in our case, I can say na blessed pa rin po kami. Dahil hindi po kami pinababayaan ng simbahang ito. So, salamat po sa inyo. So there is a divine purpose. Sabi ron, that they may be food in my house. God decided to give this church food. Now, ang tanong, everyone's benefiting from this food. Lahat ba tayo nagbe-benefit dito? Yung iba naman ay nakaka-commit ng mistake. Ang iniisip nila ay merong alternate method of blessing the church. Sabi nila, I can't afford to give money, but I'll give myself. Dahil hindi ako makapagkaloob ng pera, ibibigay ko na lang yung aking sarili. So, sa ibang bagay sila, bumabawi. So, yung iba ay nagsiserve sa Sunday school, nagsiserve sa children's ministry, nagsiserve sa iba't ibang ministry sa church.
But the Bible says that to obey is better than sacrifice. Sabihin nga po natin, to obey is better than sacrifice. So, in other words, God wants our obedience more than our service. Yun po yung totoo. Nasabi ni Jesus, where your treasure is, there your hearts will be also. Sabi niya, kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. And God, ang nais po niya sa atin ay obedience more than our service. So hindi po mapagtatakpan ng ating service yung ating disobedience. Ang sabi ko nga sa mga kasama kong pastor sa Zone 2, kapag nagmi-meeting kami, kasi kailangan nating magbigay ng percentage doon sa kama ko. Kailangan nating mag-contribute doon sa mission, kailangan nating mag-contribute doon sa church planting. At kami po mga pastor, nire-require na yung pong aming tithes ay doon ibibigay sa commission, sa ELC. So, kung nasa Metro Manila District ka, ang iyong tithes ay dapat doon pupunta sa Metro Manila District. Kasi ito po yung ginagamit sa mga operational expenses doon sa district. Kung hindi magta-tithes yung pastor sa district, wala pong pera na magagamit yung district sa kanilang operation. Kaya po, ang lahat ng manggagawa ng Kamakop, ang lahat ng mga pastor ay nire-require na doon magta-tithes sa district. So ang ginagawa ko po, hinahati-hati ko. Hindi lahat ibinibigay ko doon sa district. Yung portion na iiwan dito sa church at yung portion pumupunta roon doon sa ELC. Para pag tinignan yung record ko, hindi as white as snow. Kinakailangan magkaroon ng mancha doon sa aking record. Otherwise, sa susunod, pag nag-expire yung aking lisensya, baka hindi na nila ako i-renew. Ganon din sa percentage. So kinakailangan sa church, dapat tayo ay faithful sa pagkakaloob ng ating percentage doon sa Kamakop. So that God will bless our church. Dahil kung di tayo magiging faithful doon, kung di tayo susunod doon, kahit na ano pang service, kahit ano pang sacrifice ang gawin natin, again, babalik tayo doon, to obey is better than sacrifice. God will not be honored in our service if we are disobedient. Number 3, obedience in service. Mabalik tayo doon kanina, yung sinasabi ko. Itong mga kasama kong pastor sa Zone 2, kapag nagmi-meeting kami, ni-encourage ko po sila. Doon sa ating percentage, kahit maliit lang, kahit 500 lang, o kung magkano yung kaya ng church, basta tuloy-tuloy lang. Huwag blanco, huwag puro blanco. Kasi, kaya kapag lumalabas yung report ng treasurer, may mga church doon, makikita mo, simula January hanggang December, puro blanco. Kaya tayo, kahit maliit lang, itong church natin, kahit maliit lang yung ating percentage na binibigay, basta wag lang tayong papalya-palya. Kaya every time maglalabas ng report, kahit papano, nandun tayo sa top 10. No? Last time yata, nandun tayo sa pang-5. No? May mga malalaking church pero hindi sila faithful. No? So, number 3, obedience in service. That's using our gifts in the church for
we are not saved to sit, but to serve. Diba? Merong hymn na ito. Ano sinasabi doon sa hymn? Saved to serve. Saved to serve. Na, 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 na. Hindi sinabi doon na we are saved to sit, but we are saved to serve. So we must willingly help in needed areas for the Lord's sake. So kung saan tayo kinakailangan, we must avail ourselves according to our spiritual gifts. Ano ba yung ano ba yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon? Gamitin natin yon sa paglilingkod, sa simbahan na iyong kinabibilangan, sa simbahan kung saan ka tinawag ng Panginoon. Gamitin mo yung pinagkaloob niya sa iyo, gamitin mo yung kakayahan na yan upang maglingkod sa Panginoon sa pamamagitan ng simbahan kung saan kanya tinawag. Ang bottom line po rito, God loves the church. God loves you. And as a church, we are at a crossroads. And there is a price to pay. Ang tanong, are we willing to pay for it? Willing ba tayo para sumunod sa Panginoon? Ang tanong dito, ang tanong natin sa ating sarili, saang area ba ako gagamitin ng Panginoon? Doon tayo mag-focus. Saang area ba ako tinawag ng Panginoon? Doon tayo mag-focus. Huwag nating isiksik yung ating sarili doon sa hindi naman natin calling. Kaya ako, pwede naman akong mag-song lead eh. Pero hindi naman yun yung calling ko. Kaya ayokong ipilit yung sarili ko doon. Ang calling ko ay i-equip ang simbahan. That's why, doon ako nagpo-focus. So, occasionally lang, kung kaya pa, nagsosong lead pa rin naman ako, occasionally. Pero hindi yun yung aking calling. Kaya huwag niyo akong i-expect na laging magsosong lead. Saka, pag nagsosong lead ako, pagtiisan nyo. Magtiis kayo. Kasi hindi ko naman talaga calling yun. And don't expect me to excel on that area. So, kung saan tayo tinawag ng Panginoon, let us faithfully serve on that area. At kapag ikaw ay naging obedient sa Panginoon, expect na i-bless ka ng Panginoon. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung talagang pagsunod. Hindi yung, again, sabi nga, partial obedience is still disobedience. So, yung talagang all-out na pagsunod. Obedience in attendance, obedience in giving, and obedience in service. Kapag yan po ay isinabuhay natin, and there is no way that God will forsake you. Hindi ka niya pababayaan. At I'm sure, kapag tayo po ay naging obedient sa lahat ng area ng ating buhay, God will surely bless us abundantly, more than we can ask or imagine. Let us pray. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na binigay niyo sa amin. Tulungan niyo mga po kayo, Panginoon, bilang mga tagasunod ninyo, bilang mga anak ninyo, bilang mga lingkod ninyo, na kami po ay matutong sumunod sa lahat ng pinapagawa niyo sa amin, sa lahat ng area ng aming buhay. Kami po, Panginoon, ay maging obedient.
Sabi nga po, obedience is better than sacrifice. Mawawalan po ng kabuluhan ang aming mga sacrifices, mawawalan ng kabuluhan ang aming service kung kami po ay hindi susunod. Kaya Panginoon, sa aming puso, ilagay niyo po ang puso na handang sumunod sa inyo, Panginoon. Ilagay niyo po sa aming puso ang attitude na palagian kaming susunod sa halip na magrereklamo. Salamat po, Panginoon, dahil kung susunod kami sa inyo, meron kang gantimpala at higit sa lahat, kami po ay mapagpapala. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, at this point ay didiretso na tayo sa ating pananambahan sa pamagitan po ng pagkakaloob. At kanina po ay narinig natin ang sinabi sa Malakay chapter 3, verse 10. Sabi ron, bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. No? Ang ibig sabihin lang po noon ay hindi lang sa pagkain, hindi lang sa kapag tayo po ay naging natutong sumunod dito, ay ang lahat ng pangailangan sa simbahang ito ay kakatagpuin ng Panginoon. Dahil meron tayong sapat na resources na magagamit para sa lahat ng pangailangan. So, ang hamon po sa bawat isa sa atin ngayon, ang sabi ng Panginoon is, test me in this. Subukin natin ang Panginoon sa areang ito. So, habang tayo po ay nagkakaloob, ay makakarinig po tayo ng song number habang tayo po ay nasa pagkakaloob. So, pakinggan po natin, merong audio. Mag-aalay po ng song number itong ang ating kapatid na si Monica at si Vanessa. Pero ito po ay recorded. Okay na? Wala? Nawala? Okay, so palakpakan po natin. Nagkaroon lang ng technical difficulty, pero next Sunday, aayusin natin ito. I-play natin ito ulit next Sunday. Okay. So, yun. Okay, so yung po mga nasa bahay-bahay, nagsisimbahay ngayon, kung kayo po ay nagnanais magkaloob, ay andyan dyan po. Kung meron kayong GCash, meron din pong GCash dyan. Kung gusto sa bangko, nandiyan po yung ating bank account. At kung gusto niyo pong pa-pick up sa inyong bahay, mag-message lang po kayo. Okay? Hindi nakisama yung ating next Sunday, ayusin natin to. Okay, so for our announcement, kagaya po ng sinasabi ko kanina, yung po mga nasa bahay,
magpicture po kayo. At isend niyo po doon sa ating group chat. So that sa pamagitan po nito, we can encourage one another. Okay. So huwag niyo pong kakalimutan yan. Tayo ba? Nagpicture na tayo rito? O, picture muna tayo. Yung magandang ano riyan. Pwede na. O, teka lang. Para kasama ko, selfie mo. Sandali lang po, nagpipicture-picture kami dito. Yan, kayo rin po, habang nagpipicture kami rito, magpicture-picture din po kayo diyan sa inyong mga bahay-bahay. At isend nyo po doon sa ating GC or sa ating group page. So, for our announcement and acknowledgement, again, gusto ko pong pasalamatan ang bawat isa na kasama ko rito ngayon. Ilan ba tayo ngayon? 5? 9. So, siyam po kami dito ngayon. Salamat sa bawat isa na narito ngayon, na mga frontliner. So, mga masunurin po kami. Kaya sila ay bukod sa aming mga face mask, meron din kami mga face shield. No? Yun nga lang, sa ulo nakalagay. So salamat sa inyong walang kapagurang paglilingkod sa Panginoon. Okay, so tayo po ay dumako sa ating closing prayer and benediction. Tayo po ay tumayo. Tayo po ay sama-samang manalangin. Panalangin po natin yung ating mga kapatiran na humaharap ngayon sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na tapat at dakila. At tunay nga po, ang inyong pangako sa inyong salita na nagsasabi, hindi niyo po kami iiwanan o pababayaan. Sa mga oras ito, Panginoon, patuloy pong dinudulog ko po sa inyo, mga kapatid po namin, may karamdaman, mga iba't ibang mga karamdaman na dinaramdam. Dalayan ko, Panginoon, ipuin niyo po sila, Panginoon. Iparanas niyo po sila inyong presensya, Panginoon. Iparanas niyo po sa kanila ang inyong kapangyarihan at ibigay niyo nga po sa kanila ang kagalingan na kanilang kinakailangan. Mga kapatid po namin, mga nasa isolation, Panginoon, Lord, comfort them. Samahan niyo po sila, Panginoon. At this point in time, Panginoon, dalayan ko na mas maranasan nila, mas maramdaman po nila ang inyong presensya sa kanilang buhay. Huwag niyo po sila pabayaan, Panginoon. Samahan niyo po sila. At dalayan ko, Panginoon, ikaw po mag-encourage sa kanila, ikaw po mag-lift up sa kanila. Huwag po silang ma-depress, huwag po silang magpadaig sa mga anxiety, sa halip, Panginoon. Ang sinasabi po sa inyong salita, yung kapayapaan na hindi malirit ng aming kaisipan, ito po, Panginoon, ang inyong ibigay sa kanila, iparana sa kanila, Panginoon. Ang inyong kapayapaan, Panginoon, ang kanilang maranasan sa mga oras na ito. Gamitin niyo po, Panginoon, yung mga gamot, yung mga vitamins na tinitake namin, Panginoon, upang patuloy pong lumakas ang aming physical na pangangatawan, patuloy lumakas ang aming mga immune systems. At dalayan ko po, Panginoon, na tulungan niyo po sila na makarecover. And we praise you sa mga nakaraang panahon, Panginoon, kung saan yung mga kapatiran po namin ay tinulungan niyo na makarecover, Panginoon. We praise God for our brethren, Lord, na nakalagpas na sa mga pagsubok sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, dahil hindi niyo po sila pinabayaan. Salamat po na ikaw ay naging tapat sa kanila at ito yung nga pong kinalinga sila sa mga panahong iyon. Patuloy pong kalingain niyo po ang aming mga kapatiran, Panginoon, ang sa ngayon ay nangangailangan ng inyong pagkalinga. At dalayan ko nga po, Panginoon, tulungan niyo po sila na makalagpas dito, makarecover, Panginoon. And we pray, Lord, na patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa sa amin. Sa bawat araw po, kami po ay nakakaranas ng mga na dumadaan sa mga risk, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na kami po ay
ma-exposed, mahawa, at ma-infect nitong lumalaganap na COVID-19 virus nito, Panginoon. Na ngayon ay nagkaroon pa ng iba't ibang variants, Panginoon. At patuloy po na tumataas ang bilang ng mga na-infect nito. At dahilan nito, ang mga ospital, mga pagamutan ay napupuno na, Panginoon. Ang mga quarantine facilities ay napupuno. Dalayan ko, Panginoon, tulungan niyo po ang aming mga gobyerno, tulungan niyo po ang mga LGUs, at bigyan niyo po sila ng wisdom kung paano po riresolbahin yung mga problema sa kakulungan ng pasilidad, yung mga problemang pinansyal, at nawa, Panginoon, tulungan niyo rin po ang aming mga tagapamuno kung paano po ang aming bansa ay matutulungan na makaahon sa sitwasyong ito. Tulungan niyo po na makabangon ng aming ekonomiya. At sa panahon ito, Panginoon, marami pong nawalan ng trabaho. Nagpapasalamat po kami dahil hindi niyo po kami pinababayaan na hindi po nagkukulang ang aming kabuhayan, Panginoon. Salamat po dahil tapat ka sa inyong pangako. Salamat po dahil ang inyong mga anak ay hindi niyo pinababayaang magutom. Lord, dinadalain po namin yung mga nawalan ng trabaho. Tulungan niyo po sila na makita ng mga alternative sources of income. At ito po ay makatulong para matugunan ang pangangailangan sa mga kanilang pamilya. Salamat po, Panginoon, dahil ang inyo pong pagpapala ay nakalaan sa inyong mga anak. At sa inyo po kami umaasa, Panginoon. Hindi po sa aming mga sariling kalakasan, hindi po sa aming mga trabaho, sapagkat sa iyo lamang po tunay naming mararanasan ang tunay na security. Hindi po sa aming mga kakayahan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Kaya sa iyo po kami nagtitiwala, sa iyo po kami umaasa na ikaw nga po ang siyang magtatawid sa amin sa sitwasyong ito na aming kinakaharap. At gayon din po, pinauubaya namin sa inyo ang lahat ng aming pangangailangan, katagpuin niyo po ang mga ito. Salamat po dahil ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng pag-asa, at ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Ang kapayapaan at pag-ibig na kalakip ng pananampalataya ay ipagkaloob nawa ng Diyos Ama at ng Panginoon Kristo sa mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Kristo. Amen. Amen. God bless you all. Magandang araw po sa inyo lahat.